Ah, ang i-share ko sa inyo mga kapatid ay yung mga materials, mga na kailangan ko dahil nakita nyo na binarina ko ito, tapos ginupit ko sa gitna ng isang gupit hanggang dito sa may butas. Kaya ako ginupit ito dahil ako gagrap ng kalamansi, kasi yung kalamansi ay medyo mataas na at first time ko na gagawin ito dito sa Pilipinas. Doon sa Canada, nagtanim din ako doon ng kalamansi. May nabibiling na namumulaklak nasa paso, kaso pagdating ng winter ipapasok ko sa loob ng bahay. So kailangan may lalagyan siya na sariling kwarto. So itinigil ko yun dahil talo ako. Ayun, kaya ito ginupit ko dahil gagamitin ko sa grafting ng kalamansi. Ngayon, ito gamit ko kanina na pinanggupit dito. Tapos kailangan din natin ng knife, kailangan din ng cutter, at kailangan din natin ng tape. Magtataka kayo siguro bakit kailangan ng tape. Kahit anong tape, ito naman electrical tape, masking tape pwede rin, packaging tape pwede rin, at siyempre gagamit din tayo ng alcohol. Kaya gagamit tayo ng alcohol, kailangan itong gagamitin natin na mga pambalot mamaya, yung itong cup na ito hindi ma-infection. So lalagyan to natin ng alcohol ito at pupunasan natin yung mga gagamitin natin na pang-cut. Unang-una, ito ang lilinisin natin. Sharp cutter, kailangan malinis siya, walang kalawang. Ayan. Ito lang naman ang importante dahil gagamitin ito. Tapos itong ating knife, papahiran din natin ng alcohol para walang bakterya ba. Ito hindi na kailangan na punasan ng alcohol. So itong tape, kahit na hindi punasan, okay lang. Ito dahil tapos na ang service, hindi, baka magamit ko ito mamaya. Ayan. So ayan ang ating mga gamit. So abangan mamaya ang pag-grafting kasi tanghaling tapat na ngayon. Tanghaling tapat na, yan, alas 9, 10:30. So alanganin. Mamayang hapon na lang ako mag-grafting ng kalamansi. So abangan po. At ang iba pang kailangan pala natin, itong organic homemade na compost na ginawa ko. Ito ay ang mga sangkap nito ay dumi ng kambing na over a year na nakaimbak sa compost pit. Taka hinaluan ko rin ng yan, yung may kasamang mga eggshell, mga kitchen recycles gaya ng pinagtabasan ng mga prutas, gulay. Walang halong kanin po yan. Tsaka yung mga damo na tinatanggal ko sa aking mga halaman, hindi ko sinusunog or hindi ko tinatapon, ginagawa kong compost. So yung mga nilagay ko rito, bali yung additional mga dahon na mga pinagtabasan, mga dahon ng mga gulay. So 3 months na rin na nakaimbak, plus yung 1 year mahigit na yung dumi ng kambing.
So kailangan din natin ng yung hand shovel at siyempre ang kailangan din natin ng yung anong pangalan nito, yung straw pambalot dito mamaya sa itong plastic. So malinis na po lahat yan. So katulad ng sinabi ko, abangan na lang ang pag-grafting ng kalamansi.